Guys, congrats natin si Mix, guys. Napasok na din siya sa stake, tol. That's my Mix. Nagka-girlfriend na, napasok pa sa stake. Ayun ang mga tunay na pasok sa banga yung investment, tol. Puta. Yung pagbiyahe mo sa Boracay, Mix, nagbunga. Hindi ka gumastos ng 50k for nothing. Hindi ka mawawala ng editor. Hindi mo kayang-kaya naman pagsabayin yan, tol. 1 hour, 30 minutes lang naman yung live, eh. Ano to? Anong binabasa? Bawasan na din kaya yung sahod sa'yo, Chip, since ikaw naman yung nagpasok sa stake. Hindi naman ganun yung baliw kasi may cut na din naman, eh. So, ay, doon na yung bawi sa akin ni Migs. Hindi na kailangan bawasan yung mismo sahod niya. Ay, grinding is ka Dota offline. Kaya lang ako nag-Dota nung kailan, tol. Nag-aantay lang kasi ako ng alas 6. Kasi alalabas kami ng asawa ko nung alas 6 nung time namin. Tapos, sabi ko, maglaro nga muna ako 2 games Dota. Ganun lang. Kala niyo is back na ako. Gago. Labo nun. Ano masasabi mo sa mga pro player ng Dota about sa sweldo? Matagal na naman issue yan, tol. Lahat naman nakakamdaman na yan. Kaya nga ang dami ng org na nag-aalisan, di ba? Tsaka ang dami ng org na hindi na nila kinakaya yung gastos. Simula pa lang yun, nung Fnatic kami, di ba? Kaya nga umalis yung Fnatic eh. Kasi di na sustainable yung Dota eh. Yung pagka-player ng ML ta, tol. Pagka-player ng ML ta, guys. Si Rencio. Follow nyo. Desert Mix interview. Hindi, huwag natin silang pilitin, tol. Kung gusto nila magpa-interview, tol, pwede naman. Pero kung kasi baka sabihin, kinokontent ko lang sila ng kinokontent eh. Ano sa tingin mo, Chip, resolution sa issue ngayon sa Dota 2? Sa akin, Boss XTC, ang personal take ko sa mga sahod sa paano ba? Pwede siguro nilang ibahin yung system kung paano magbibigay ng sahod yung mga company. Like siguro pwede nilang i-achievement achievement-wise ganun. Let's say kunwari, let's say sila Nico, may kumuwang ibang team sa kanila. May kukuha na ibang team sa kanila tapos ang magiging salary nila, meron silang base salary. Tapos every achievement na makukuha nila, like mag-qualify or kaya makaano ng majors, is doon nila ibabase kung magkano yung magiging enough na sahod or may increase doon sa mga players. Instead na straight up, eto agad yung sahod ng isang player. Kumari, sabihin na natin 10k USD yung sahod agad ng isang player. 'Di ba? Pwede magsimula muna sa 4k muna. Tapos pag nag-qualify, madadagdagan ng 1k. Pag nag-top 4, madadagdagan ng another 1k. Mga ganun siguro. Ikaw payag ka nun. Ako, hindi ako papayag nun. Pero yung way lang siguro ng mga company. Kasi pag yung mga company naman na yan, tol, yung mga company na yan kasi, yung mga players pala, yung mga players, wala namang option yan pagka hindi mo na sila, let's say lang, ayaw mo ng sahod kahit ganito, edi wag mo. Hindi ako mag-i-sponsor sa'yo. Yung mga ganun. So, kailangan na din magpa-hard to get siguro ng mga company. May fix pa din talaga na sahod, tol. Bawal talagang walang fix na sahod. Ayun yung malabo kasi trabaho mo na yan eh. Pero mo isang buwan yung ilalaan mo na oras para mag-grind, para mag-qualifiers, tapos wala kang sahod, di ba? Kailangan pa din talaga ng sahod, pero kailangan medyo balance na lang talaga. Mataas sahod sa Dota sa amin, sa Elmo mababa, natatakbuhan pa ng sahod pag ibang bansang team. Mataas na yung sahod ngayon, pero dati naman, same lang ng nangyayari sa ML, yung nangyayari sa Dota. Dati mababa talaga sahod. Tapos nung nagkaroon na talaga ng mga achievement na magagandang result, doon na tumaas yung sahod. Feel ko same lang din naman sa ML yan. Sila Carl Tacey, tumaas na din sahod ng mga yan. Nasali kasi sa XG, fixed match daw. Lagi naman na-i-issue ng ganyan yung XG tol, di ba? Dahil kay Xiao8, ganun. Pero di naman napapatunayan. So, hindi rin nagmamatter talaga yung allegation shit or anything. Innocent until proven guilty naman eh. So, walang nagmamatter na Kahit sabihin mo totoo, kung hindi naman napapatunayan, puta, paano mangyayari doon?
Ay naku, hearsay lang, oo. Yung may issue na din ata about sa sponsorship ang mag-handle ng mga tournament sa Dota 2 ngayon. Ang pinaka nangyayari lang ata ngayon, Boss XTC, about sa mga lalo sa tawag dito, lalo sa Dota community. Parang medyo nagiging ano, para sa akin lang, parang medyo nagiging boring na yung ano mismo. Yung parang mga broadcast and shit, ganun. Kaya yung, kaya sinasabi kong nagiging boring, tapos kaya nakaka-apekto yun sa mga sponsorship. Kasi 'di ba doon din naman kumukuha yung mga ano, doon din kumukuha yung mga sponsor na ganyan eh, yung mga big company sa viewership din naman yung mga nakabase eh. Sponsor plus viewership eh. So kailangan mo ng stats na mapakita, 'di ba? Ayun nga, ayun yung pinakabadoy na ano, ayoko talaga na ano, na ginawa nilang format tol. Puta yung mga mahalagang tournament ginagawang online. Sobrang sagwa eh. CS tol, puta, halos lahat ng mga magagandang tournament, kahit di nga magandang tournament, nakalan eh. Ayun kasi yung bumubuhay sa ano eh, di ba? Streaming. Ay sa ano, oo, sa streaming. Tsaka yung papahype ng mga viewers, di ba? Yung LAN talaga. Puta, sa Dota, biruin mo, Dream League tol, isa sa mga sobrang halagang tournament, online lang. PGL, ang ganda-ganda ng tournament. LAN, pero walang arena. Bro, ay, ayun yung feel ko isa sa mga pumatay talaga nung ginagawa na nilang online lahat. Baka nagtitipid, ganun. Sobrang baduy nung ganun eh. Hindi, feel ko ito, yung premyo kasi talaga guys, yung premyo ng ano, yung premyo is one thing. Pero iba pa din kasi yung entertainment eh. Imagine mo tol, ba't sa CS naman, ang premyo ng major nila tol, 1M. 1M ba or basta 1M lang, di ba? Check ko nga, double check ko. Puta, major na yun ha, TA nila yun. Pero yung hype nung nagagawa nung major nila, pang demon. Wala pa sa kalingkingan nung ano natin. Ito, Cologne Major. 1.2 M USD tol. Pero yung hype na nabibigay ng mga tao, puta, Diablo, di ba? So, madami naman kasi talaga sumusuporta. Basta yung tournament itself, sobrang ganda panoorin. Community, mas mataas talaga. Mas mataas naman talaga community-wise kasi CS sobrang accessible eh. Pero kaya din naman ng Dota yun eh. Na-achieve na ng Dota yun eh. Hindi mo naman pwede sabihin na napag-iwanan yung Dota sa community, di ba? Puta yung Dota, sobrang tagal nang established, tas ang dami na din talagang fans, di ba? Nag-iibang continent yung mga yan, Boss XTC. Kung saan-saan yan, paikot-ikot yan sila. Wala kasi manood kahit lan. Legit ba ng Dota? Ay wala akong ganun tol. Dota is dead na talaga kung hindi mo magagawa ng pakaan dun yun. Battle Pass sagot, baka ma-hype ulit yung Dota. Hindi, feel ko hindi na din mapipix ng isang battle pass lang yun. Wala kayo, maglalabas ka lang ng Battle Pass, tas yun na. Hindi naman ganun nag-work din yun eh. Kailangan natin talagang effortan yung mga ano tol. Hindi ko alam paano tol. Buti na lang nakauna na kayo sa Dota. Legit lang din talaga tol. One of the lucky ones din talaga tol. Yung mga yung mga naging successful sa TNC. Puta, imaginein mo ngayon no pa. Yung Dota community lalo na sa Pinas no. Sobrang medyo ano eh no. Dead na din talaga eh. Nagka-Dota 3 sasalta pa kayo. Tol, Dota 2 nga tol. Di na kami sumasalta eh. Dota 3 pa. Puta naman no. Don't buy the hands.page YouTube. Diyan pa kayo kumikita na. Ano bang sinasabi ko sa Dota tol? Sinisiraan ko ba? Puta, sinasabi ko lang naman yung opinion ko sa mga nangyayari ah. Paano kayo napunta sa streaming? Sa yung streaming naman namin tol, ako nag-stream ako personally dahil nung natanggal ako sa Aurora, wala talaga akong ibang gagawin eh. So, sabi ko, why not try streaming? Pero nag-i-stream na din kasi ako before pa. Tagal ko na nag-i-stream, kung naalala nyo pa, TNC pala nag-i-stream na ako.
Facebook days. Kumukubra ka ng sub tapos di ka na nag-i-stream. Sa FB ba? Tol, wala namang sub dun, stars meron dun eh. Konti lang nung kinikita dun tol sa FB stream tol. Kaya lang ako napalive dun dahil may ano lang eh. May nag-sponsor lang sa amin eh. Tips sa streaming. Tol, wala ka talagang ano tol, kailangan mo talagang figure out yan. Ang pinakamatitip ko lang sa'yo tol, gawa ka lang ng issue tol. O kaya pakita mo yung bukat mo. Ano? Ang hirap kasi talaga pagka yung streaming start from scratch tapos wala kang content. Medyo doon mahirap magsimula eh. Kung di ka babae kung babae ka kaya. Maganda ka tapos start from scratch ka. Yun, kaya magawa ng paraan yun. Pero kung lalaki ka lang tol, normal na mamamayan ka lang tapos mag-i-stream ka. Hindi naman sa pang na down, might as well tol, kailangan mo na din ata talagang maghanap ng tunay na job. Sobrang hirap talaga men, no? Reality ano lang tayo. Magiging honest lang ako sa inyo tol, di ko sasabihin na etong streaming na to, it's for everyone. It's really not for everyone kasi talaga Oh, kaya lang din naman kami na ano na streaming tol dahil nagkapangalan na kami as a pro player tol eh. Hindi naman kami pinanood dahil ganito na kami, di ba? Na-develop na lang to eh. Nasa TNC ka pa, chip naging komportable na expenses na yung paldo na ba? Medyo pumaldo talaga sa TNC tol. Paldo talaga sa TNC ng time namin. Dami namin na panalo nun eh. Pinakamalaking sahod ko na team? Sa Aurora, tol. Sa Aurora. Pwede ko na ba sabihin yun since di na ako pro player o wag na muna? Pero ito honestly. Yung sinahod ko sa Aurora ay na yung pinakamalaking sahod. Pero, hindi, ba't ko pala never mind. Ba't ko pala sasabihin yung gusto kong sabihin? Never mind pala yun, never mind. Tangina mo, tik na ako Tangina talaga. Madudulas pa ako. 6 digits, normal naman yung 6 digits na sahod sa Dota, gago. Lagi naman 6 digits sahod sa Dota. 6 digits yun, 6 digits. That's for sure. Mas malaki pa sa stake. Baking cash pair. 10 subs. PHP or USD? Hindi, PHP lang naman. Pag Dota, PHP lang talaga baliw. Si scam umabot ba ng 7 digits? Di ko din alam ko yung scam tol. Di ko talaga yun. Monthly yung 6 digits. Yes, monthly. Malaki naman kasi talaga. Kaya nga nakikita nyo, ang dami nagbabackout ng mga sponsorship, di ba tol? Malaki naman kasi talaga yung sahukan sa Dota. Anong peak na sahod sa kick ko bago ma-nerf? Doon naman siguro pwede ako maging honest, no? Yung mga kasagsagan ng ano ko, puta, 7 eh. 7 digits, di 7M, putang ina nyo. Mga kasagsagan, mga una pa. Ngayon tol, di man lang umaabot ng 6 eh. Paya ka pa na ngayon Tangina nyo. Kaya nga nakikita nyo, wala na nagla-live di ba? Tawag dito yung sahod naman sa kick ng time na yun, medyo upswing and downswing naman yung time na yun. Pagkakainitan mo, pwede kang umabot ng ganun. Pagka medyo chill lang. Kaya malaki pa din. Kasama na subs, yes. Ang dami din nagsasub dati tol eh. Ang pinakamalaki kong tol, magiging honest ako sa inyo. May pinakamalaki akong time na focus lang yung kinikita. Naalala niyo yung kasi 'di ba dati meron kaming per hour sa kick na parang 150 hours 'di ba sa isang buwan yung pwede naming anuhin.
Dun kasi may fiction na kinikita namin. Tapos, yung time na yon may magkano ba? Umabot ng mga 550k PHP yung nabigay sa akin na sub. 550k PHP gago. Ganun kadami. Sa sobrang dami nung time na yun. Sa isang buwan. Ayun yun, yung golden hour tol. Yung kakalipat lang, Boss Alalot. Yung ang dami din binibigay sa akin ni Boss Bong. Yung kayad time. Putang ano, nagulat ako 550 yung ikaka-shout ko sa stake sub lang gago. Diablo ang puta. Si Gab 8 digits yung nung pick nyo. Hindi naman din. 7 digits din naman si Boss Gab nung pick namin. Pero wala nga yung kay Gab nung time na yun. KCIP alone. KCIP nga tol yun nga, mga 7 talaga. Yung, pero ano lang yun eh, yung legit di sa ano, sobrang saglit lang nung 7 na ano. Parang, parang 2 to 3 months, ganun. 2 to 3 months, wala na agad yun. Binabaan na agad nila. Napagpundar ka na ba ng business? May mga business, ano, Boss XTC, tas bibili ng mga lupa, ganun, na ang paunti-unti. Yung mga mumukain lang. Kasi doon talaga ako mahilig mag-invest sa mga ganong bagay eh. May mga talo din. Abangan niya tal sa Pampanga, pinagawa nung pinsan ko tal. Magkaka-Airbnb dun. Gamitin niyo lang yung code ko para may discount. Pinagawa nung pinsan ko.